So sa oras po ito, handa na po ba tayo mag-worship kay God? Amen. Praise the Lord. Sige po tayo manalangin. Tunay po, O Diyos, na kung kami po ay wala at hihiwalay sa inyo, Panginoon, sabi mo sa John chapter 15, O God, para kaming sanga na wala pong magagawa sa kanyang sarili kung hindi nakakabit sa puno. Kaya po Lord, maraming salamat because napakaraming tao na hindi connected sa inyo. Despite of that, Panginoon, kami po ay tinawag mo para maging connected. Isang bagay na hindi namin dapat ipagwalang bahala. Isang bagay na dapat namin pahalagahan. At magamit po kami para ang ibang mga tao na wala pa po sa inyo, Panginoon, ay ma-connect din namin at maramdaman po nila yung sarap ng buhay Kristiyano. Panginoon, sa mga oras na ito, aming dalangin na puspusin mo ang aming puso, ang aming isipan ng kabanalan, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain ito, O Diyos, at huwag mong hayaan, Panginoon, na kami po ay lilisan sa lugar na ito na hindi nakapag-alay sa inyo, Panginoon. Dahil ang tunay na pagpapala ay nakakamta namin kapag kami po ay nag-aalay. Hayaan mong maialay namin, Panginoon, sa inyo ang aming puso, ang aming isipan ng buong buo. Na hindi namin iniisip kung anong mga suliranin na meron po kami dahil alam namin, Lord, in the name of Jesus, solve na po ito. Na hindi namin iniisip, Panginoon, kung anong mga kakulangan sa amin dahil in the name of Jesus, Panginoon, kayo po ang nagkukumpleto nito. Na kung meron po, Panginoon, mga bagay na humahadlang sa aming paglilingkod sa inyo in the name of Jesus, Panginoon, ma-overcome po namin ito dahil kasama namin po kayo. Tunay po, Panginoon, sinabi po sa Psalms, Panginoon, na nagkakaroon kami, Panginoon, ng tagumpay kapag ikaw ay kasama namin. Na anumang laban sa buhay, Panginoon, ito man ay laban, Panginoon, sa pagninegosyo, paghahanap buhay, sa relationship, Panginoon, any battle in this life, O God, kapag kami, Panginoon, ay nanatili sa inyo, Lord, sigurado po ang tagumpay. Panalo ang Kristiyano kapag siya'y nananatili po sa inyo. Kaya po, Lord, sa umagang ito, nais po namin ipahayag ang aming pagpupuri, ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati sa inyo dahil walang ibang Diyos na karapat-dapat na alaya ng pagsamba at pagpupuri kundi kayo lamang. Sa oras na ito, wala kami ibang pangalan na nais itaas kundi ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan ng Panginoong Jesus na siyang naging dahilan upang kami magkaroon ng pag-asa at tunay na kaligtasan. O God, salamat na marami sa inyo. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon. Kami ay iindak, sasayaw para lamang po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Handa na ba tayong sumayaw? Sumigaw! At pumalakpak ng malakas! Basahin ko po sa inyo yung sabi sa awit 111 verse 1 to 3. Sabi dito, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng lingkod na hinira. Tayong lahat na nandito ay mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po, sabihin niyo po sa kapatid sa katabi po ninyo, yung nasa kanan po muna. Sabihin niyo po, kapatid, lingkod ka ng Diyos. Kaya samahan mo akong magpuri sa Kanya. Sumagot po ba? Hindi! Kapatid, tayong lahat dito ay lingkod ng Diyos at ang lingkod ng Diyos ay naglilingkod at nagpupuri sa Kanya. Kaya dapat sama-sama tayong magpupuri sa Kanya. Ito pa po, sa verse 2, sabi po dito, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Diba tayo po lingkod? Sino po dito na-excite every Sunday para mag-worship sa Diyos? Amen! Napakabuti ng Panginoon. Kasi ako po personally, excited po ako every Sunday. Excited po ako magpuri sa Diyos. Although ang worship po ay everyday. And everyday we are excited dapat tayo na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Pero dapat excited din tayong i-receive yung miracle ng Diyos. Sabi po dito, pinananabikan ng mga lingkod, yung mga gawa ng Diyos. Sa bawat pagpo-worship na ginagawa natin, si Lord gumagawa ng miracle. Naniniwala po ba kayo doon? Sino dito na pumunta dito kanina medyo malungkot? Meron. Lahat hindi nagsalita. So malungkot tayo. Pag tayo ay
a miracle and make you happy. Amen? Sino dito yung nung napunta kanina or pag nagising sa umaga, medyo masama yung pakaramdam, masama yung loob. Pero pag nag-start tayo mag-worship kay Lord, God will make a miracle and tatanggalin niya yung sama ng loob, palalakasin ka niya, bibigyan ka niya ng kagalingan. Kaya dapat tayo mag-worship sa ating Panginoon. Kung ikaw may problema, God will make a miracle. God will answer and help you to overcome that problem. Kaya dapat tayo nag-worship sa ating Panginoon. Ito po yung number 3 sa verse 3. Sabi po dito, lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi nagwawakas. Ito po yung reason na dapat natin siyang purihin. Kasi yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos, hindi yon magwawakas. And ito yung isipin natin yon, napakagandang reason para tayo ay magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Muli nga po, tapikin natin yung ating mga katabi. Bahala po kayo kung kanan o kaliwa. Sabihin nyo na lang po sa ating mga kapatid. Kapatid! Napalakas. Tayo na at sama-sama. Tayong magpuri sa ating Diyos. Itaas natin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Sino po yun? Si Jesus. Kaya lahat kayo ay sama-sama umawit ng pagpuri sa ating Diyos na buhay. Napakasarap magpuri. I-receive natin ang miracle ng ating Diyos sa ating buhay. Palakpak natin ang ating kamay. May isa pa? Sabi dito, ang kay sarap magpuri sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap magpuri sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit sumaya sa ating Diyos. Sabay-sabay na itaas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama, kabakalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Napakasarap manatili sa presensya ng ating Panginoon. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at natiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw. Hallelujah! Hallelujah! Tayo na sama-sama, kabakalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama, na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag
sumisigaw. Pero napakasarap magpuri. Napakasarap isigaw ng pangalang Jesus, yung nag-iisang Diyos na buhay. Dahil yung ating Diyos ngayon, sabi sa Hebrew 13:8, sabi, Jesus is the same yesterday and tomorrow. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano niya inalagaan yung mga Israelita sa panahon ng Old Testament, kung paano niya pinaramdam sa panahon ng Jesus nandito sa New Testament, at sa panahon natin, na nararamdaman pa rin natin yung pag-ibig ng Diyos. Kahit ulit-ulit tayo nagkakasala, ulit-ulit tayo nalalaman, yung pag-ibig, yung paggalingan, yung concern ng Lord sa bawat isa, hindi nagbabago. Hindi nawawala. Kaya napakasarap na iparamdam sa Kanya kung gaano tayo nagpupuri, kung gaano tayo nagpapasalamat. Paano natin ibabalik sa Kanya ang lahat ng iyon? Sa pamamagitan ng mga tinig, ng ating lakas, ng ating pag-ibig. Kaya patuloy tayo umawit. Damdamin natin yung ating awitin at ipahayag natin, Panginoon, napakabuti mo. Salamat na hindi ka nagbago noon hanggang ngayon.
buhay namin. At nagpapasalamat kami, Lord, dahil sa maliit na bagay na kaya namin ibalik sa iyo, sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Sobrang biyaya ang pinaparamdam at pag-ibig na pinaparanas mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil hindi ka nagsasawa, hindi ka nagbabago. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais naming itaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais naming parangalan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Dahil tunay nga, O Diyos, na ikaw ay nag-iisang Diyos na buhay, na nararapat lamang namin purihin at pasalamat. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. We praise your name. We give you all the glory. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka noon, ngayon, at magpapalala. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming worship, Panginoon. Lead us, speak to us, change our heart, O Lord. Speak to us, O Lord. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa. At sa ngayon pa lang, Panginoon, ang aming pasasalamat ay apaw-apaw, Panginoon. Ang aming pag-ibig ay tunay na hindi po namin masukat, Panginoon. Dahil ang iyong pag-ibig ay more than sa aming pag-ibig, Panginoon. Salamat po ng marami. Muli, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalang Jesus. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang pagpalang umaga po. Salamat doon sa napakagandang kanta na tunay na ang sukdulan ng biyaya ng ating Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas at malayo sa walang hanggang kapahamakan. So sa ating participate ng ating Lord's Supper ay meron mga tatlong bagay na gustong i-aabot sa atin ng ating Panginoon. So, sa ating pagbabahagi ng ating banal na gulang ay nais ng Panginoon na alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat natin alalahanin ang sakripisyo ni binigay ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas sa kapahamakan. Pangalawa, ang bagay ay proclaim the Lord's death until He comes. Now, whenever we celebrate the Lord's Supper, we proclaim the Lord's death, sacrifice for our sin. At ang pangatlo ay yung we have to examine ourselves bago natin tanggapin ang kaloob ng Panginoon. No? Na bagamat tayo ay nananampalataya, we need to examine ourselves continually because we are not living perfectly at may pagkakataon na tayo ay natitisod, tayo nagkakamali, tayo ay lumalabag sa ating Panginoon. At yan ay nagagalit ang Panginoon sa atin. But because God is merciful and forgiving, tayo ay hinanyahan niyang lumapit sa Kanya. Now we need to repent, we need to confess our sins para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. So sa mga ito ay tayo ay patuloy na lumapit sa Kanya at tayo manalangin. Our merciful God and loving Father, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon nito. At kami ay iyong pinagkalooban muli ang pagsambang ito upang muling alalahanin ang ginawa ng aming Panginoon sa Kristo doon sa krus. Panginoon, we thank you that you sent your Son, your only Son, Jesus Christ, to sacrifice His own body and His blood for our sins. At
ito ang nais namin laging alalahanin, Panginoon, to remember what you did on the cross. At hindi, Panginoon, na nais namin patuloy na i-proclaim ang kanyang kamatayan hanggang sa siya'y muling magbabalik. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay aming lingin ang inyong tulong upang may confess namin sa iyo, may expose ang aming mga kasalanan sa iyo, Panginoon, na tumiling ng kapatawaran ng aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay karapat-dapat na magbahagi sa iyong banal na tulong. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang simbolo ng iyong katawan at dugo. Kung kami po ay mapagtibay ang aming pananampalataya na ang aming Panginoon sa krus, Jesu Cristo, ay namatay upang kami ay maligtas at magkaroon ng assurance of salvation sa pagdating ng araw. Maraming salamat po at ito ang aming hinihiling in the name of Jesus. Amen. Amen. Sa 1 Corinthians 11, verse 23 and 26, ganito ang sinasabi, sapagkat ang nanggap ko sa Panginoon, ang inibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus na kami siya'y pinagkando, ay dumampot ng tinapay at na siya mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking kalawan, na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kanilang tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saro nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang saro. Sapagkat sa tuwing ganin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pagpalain na nawa ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Okay po, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Okay. Nari-church po ba kayo? Amen. So, i-check po natin. God is good. And all the time. Okay, amen po. Akala ko kasi medyo ang response ko medyo dahil at the moment kasi giving na to, baka madrink kayo kaagad eh. But anyway, bago po tayo magbigay sa Panginoon, no, nais ko muna kayong bigyan ng paalaala. Dito po sa dito po sa Hebrews 13:16. So ito po sinasabi. Don't forget to do good and to share with those in need. These are sacrifices that please God. Alam niyo po mga kapatid, isa po sa malaking parte ng isang pagiging Kristiyano po natin ay yung makatulong po tayo at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, no, kung papansinin nyo, no, binigyan po tayo ng Panginoon ng kayamanan ng bundong ito upang ito po'y gamitin. Biblically speaking po, yung doing good is marami po yun. So, I'll give you some example. Loving your enemies is an act of doing good, but it requires a lot of sacrifice. Amen po ba? Amen. But let's focus on giving mga kapatid. Kaya po ba natin mag-isakripisyo ang ating kayamanan para sa karya ng Diyos? Amen. Alam niyo po, I'll give some verse po, no? Dito po sa 2 Timothy 6:17 to 19, that solidify po ito pong verse na to. Dito po, itong verse na to makikita po natin that God is commanding us to be rich in doing good through sharing
generously of our wealth. Bakit po mga kapatid? Kasi po, God wanted to us na hindi po tayo dapat dumepende on what we have. Ano po bang meron tayo? Hindi po dapat tayo dumedepende doon sa kayaman po natin o sa talento po natin or ano na nagbe-benefit po sa atin because alam ng Panginoon that we cannot serve two masters at the same time. And lastly po mga kapatid, in fact din po na yung Diyos is yung Panginoon is ini-encourage po tayo na gamitin po natin ang lahat ng ating kayamanan. Lahat ng kayamanan po natin, yung possession po natin, yung worldly wealth natin na mayroon po tayo, to specifically reach po yung wala po sa Kanya. Yung mga lost. That's why mga kapatid, going back again, I'd like to go back doon sa ating pong mission and vision ng church para iisa po tayo ng direction. So kasi po kapag alam po natin na yung mission and vision ng church na to, hindi po magpo-forward yan na wala pong suporta nyo. Specifically, that's why God is giving us a lot ng blessings sa atin. Kung mapapansin nyo, hindi po kayo pinagkukulang. Di po ba? So, ngayon po mga kapatid, no, let's practice po and do yung sacrificial giving because ito po yung nakakapag-please sa Panginoon. So ngayon, I think, ready na po ba lahat? Amen. No? So mayroon po tayong tithing which is yung protection and yung offering po is an act of generosity para natin po i-harvest. So let's pray po before we give to the Lord. Panginoon, maraming pong salamat po Panginoon sa araw na ito po Lord God na muli niyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po Lord God, mula po Lord God ng pagising po namin po Panginoon. Ipinagkaloob niyo na po Panginoon ay yung pagpapala. Ang pagpapala po Lord God ng buhay po Panginoon. At salamat rin po dahil iningatan niyo po kami sa aming pong pagpunta rito sa inyong pong tahanan po Lord God. And we thank you Panginoon sa buong linggong pagpapala niyo po Panginoon. Yung aming pong trabaho, we lift up to you po Panginoon. Yung aming negosyo po Panginoon. At yung lahat po Lord God ng pinakukunan po namin Panginoon ng aming pong resources. Bless them po Lord God. Lord, teach us Panginoon to be faithful Panginoon, especially in managing your wealth po Panginoon. Sapagkat ito po ang gusto niyo po para sa amin. Muli po Panginoon, tanggapin niyo po ang aming kaloob. At ito po yung magamit sa inyo pong kaharian. Ito po ang aming dalangin. Pasasalamat. In the mighty name of Jesus Christ our Savior. Amen. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsisikap.
dulang biyaya mo. Hanggang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsita. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiyan ang kamanangan, kamanhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Okay, good morning po sa lahat mga kapatid. Pagmasdan nyo nga po yung tsura ng mga katabi nyo. Fresh na fresh po ba? Full church po ba? Kagaya na sabi ni Sister Ara kanina. O, wala naman po ng mukhang lowbat. Kasi yung ating pong paksa sa umaga nito ay tungkol po sa kalusugan ng bawat isang Kristiyano. At I'm sure na mamaya kapag tinakal po natin ito ay wala pong tatamahan sa inyo, ano? Wala po sanang ganito. Okay, bago po lahat, muli tayo po lumuli ay yumuko at hihingi po natin ang patnubay sa ating Panginoon ang ating pong gagawing pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. Let us pray. Panginoon namin Diyos na makapangyari sa lahat, muli Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Na minsan pa Panginoon, binigyan niyo po kami ng buhay at kalakasan at ang pagkakataon Panginoon na sa araw na ito ay muli po kami makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin Ama ang inyong pong presensya, nawa ay pumugit na po sa bawat isa sa amin at kami inyong gabayan. Bigyan niyo kami ng katalinuhan, bukas na puso at isipan, upang ma-absorb po namin lahat ang mga salita niyo po na aming pag-aaralan sa umaga ito. At nawa Panginoon, kami po'y makapulot ng aral upang mai-apply po namin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano na isang malakas, malusog, at energetic na Christian, Panginoon, na aming gagamitin sa aming patuloy na paglilingkod po sa inyo. Muli Ama, ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang aking topic sa umaga ito. Ito po ay nakita ko't nabasa sa kahabaan po ng panahon. Ako po ay nagbabasa ng Biblia dahil nga po sa ating day and night devotion, no? At bayaan niyo pong ikwento ko po sa inyo ng bahagya ang aking pong nabasa. Ito po ay natungayan ko doon sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 11 verse 10 o sa mga ngaral. Ang sabi po ng Bible, ayon po sa sinulat ni Haring Solomon, sa aklat po nga ng mga ngaral, chapter 11, verse 10, nakita ko po doon, nakalagay po doon, iwaksi mo ang alalahanin at kabalisahan. Kaya nga po sabi ko kanina, tingnan niyo yung mga katabi niyo. Mukha ba silang balisa?
Bakit po kaya sinabi ni Haring Solomon na iwaksi? Alam niyo po ba ibig sabihin na iwaksi? Alisin, ano? Ilayo sa atin. Yan po, malalim na Tagalog po kasi iwaksi. Yan po sabi niya, iwaksi ninyo ang alalahanin at kabalisan. Ang sagot po ay nasa kanya rin aklat, sa aklat po naman ng Kawikaan. Ang sabi po niya doon, Kawikaan chapter 2 verse 25, nagpapahina ng loob ng isang tao ang kabalisahan. Kaya pala niya sinabi, naiwaksi natin yung mga alalahanin at kabalisahan kasi nga, nagpapahina po pala yun. Ano po? Ika nga po ng loob ng isang tao. So kung tayo po mga Kristiyano, taglay-taglay po natin ang mga alalahanin at kabalisang yan, ayan po ay di malayo, tayo po ay panghinain. Ano po ba yung kabalisahan? Sa English po kasi ito ay tinatawag na anxiety. At akin pong tinanong kay Wikipedia, ang ibig sabihin po nitong anxiety, sabi po niya doon, anxiety is an emotion which is characterized by an unpleasant state of inner turmoil. Yung pong pagkaligalig daw, no? And it includes feelings of dread, takot, over-anticipated. Take note po ng over-anticipated events. It is feeling of worry and nervousness. Ayun po pala, ibig sabihin po ng anxiety. Sa Tagalog po, sa maikling paliwanag, ay pag-aalala at pag-agam-agam. Yun po, another, malalim na Tagalog naman, yung pag-agam-agam, meron kang malalim na iniisip, pero hindi maganda ang iniisip mo. Negative. Nag-aagam-agam ka, nag-aalala ka na, baka may masamang pwede mangyari. So, hindi siya maganda, no? Yun daw po ibig sabihin ng pag-agam-agam. And take note, yung pong anxiety is different from fear and stress. Hindi po sila magkapareho. Bakit po? Ang fear daw po is defined as the emotional response to a present threat. Ibig sabihin po, halimbawa, naglalakad po kunwari si Pastor Ray, pagliko sa kanto, sinalubog ng malaking aso, mangangagat. Natakot siya. Yun po yung fear. Response to a present threat. Yung bigla niya naramdaman yung takot. Yun daw po ang fear. Ano daw po yung stress? Ang stress po ay nasa state ka po na ikaw naman ay problemado at nababahala. So magkaiba. May bigla ang gastusin. Halimbawa, si Brother DJ. Biglang sinat ng kanyang love of his life. Gustong mamasyal. Nagkataong wala siyang pera. Eto, nagyaya niya mamasyal. Siyempre, gusto niyang pagbigyan. Wala siyang pera. So, ano nangyari? Problemado siya ngayon at nababahala. Kasi biglaan ayun po yung stress. Pero ito po yung masama. Pag yun daw pong stress at yung fear, pinag-combine mo, ang labas po, anxiety. So, hindi talaga maganda, no? So again, kung ganyan po, dapat po talaga natin iwaksi sa ating pagkatao ang kabalisahan. Bakit po? Bakit dapat natin iwaksi ang kabalisahan? Nga po, sabi ng Kawikaan, nagpapahina ito ng loob ng isang tao. Yung sobrang kabalisahan. So, hindi maganda ang hatid po sa atin. So ngayon po, talakayin po natin sa pamagitan po ng tatlong paksa. Sa tatlong katanungan, ano, bakit, at papaano. Una po, ano-ano ba ang palatandaan ng anxiety? Yan po, no? Mga sintomas po sa maikling salita. Pakinggan niyo po mabuti. Kasi baka hindi po natin alam, nasa sa atin na pala ito. Ito po yung ilan sa mga sintomas. Matinding kaba, nervyos, at pagkabalisa. At pagpapakita ng iba pang sintomas ng nervyos. Ito po yun. Nakakaramdam ka ng takot at nagpapanik. Sino po ba sa inyo gano'n? Kapag natakot, may kasamang pagpapanik. Mabilis sa pagtibok ng puso. Mabilis sa pagtibok ng puso. Paano kung natitigan ako ni Crush?
Yung aking puso, bumili sa pintig. Eh di sintomas na pala ng anxiety yun. Eh hindi naman, no? Ibang usapan po yun. Puso na pinag-uusapan doon, ano? Pero yun daw po isa sa sintomas. Mabilis na pagtibok ng puso. Mabilis na paghinga. Matinding pagpapawis. Yung kahit hindi ka naman napapagod, bakit ba munggo-munggo yung pawis mo? Hindi, ikaw ay tagaktak ang pawis na hindi mo mawari. Ayun daw po, no? Panginginig ng kalamnan, o tinatawag ko pong muscle twitching. Yung parang nanginginig yung kalamnan mo na hindi mo mawari. Ano po? Panunuyo ng bibig. Ayan. Panghihina o pananamlay. Kagaya na sinabi kanina ng ating mga tagapanguna, kayo ba'y nanghihina o nananamlay? Ayun po, ano? Hindi mapakali. Nahihirapang mag-focus. Meron po ako isang pastor na nakakausap po na ganito na i-share niya sa akin. Hindi raw siya makapag-focus. Siya yung magbe-message. Sabado na, hindi pa niya matapos-tapos yung kanyang outline na ginagawa. Sabi ko, bakit? Hindi ho ako makapag-focus. Kasi may problema ho akong pinagdaraanan. Hindi ho mawala sa isip ko. Doon ako lagi nakapako ng pag-iisip. So natatalo siya nung gano'n. Hindi niya ma-focus yung paggagawa ng outline niya kasi yung problema niya ang laging laman ng kanyang isip. Isa rin daw po yun sa sintomas. Nahihirapan mag-focus o walang maisip kundi ang bagay o sitwasyong inaalala. Sa mga elder po natin, meron po ba ganito? Hopefully wala po, ano? Kasi hindi po ito maganda. Hirap sa pagtulog. At panghuli, digestive o gastrointestinal problem. Naranasan niyo na po ba yung okay naman kayo? Pero pagkain niyo ng almusal, maya-maya, nasira yung tiyan nyo. Eh wala naman kayong kinain eh, kasi sira na yung tiyan, pero hindi nyo maalaman bakit nasira ang tiyan ko. Eh kung may mga lakad tayo, hindi natin may tuloy-tuloy kasi iba yung kondisyon natin. Eh yun po pala, isa ring sintomas na tayo po'y tinatamaan ng anxiety. Kung sa mga sintomas pong nabanggit mga kapatid ay nararanasan po natin, susunod po nating katanungan ay bakit? Hindi po ba kanina? Ano? Bakit? Pangalawa po, bakit ba tayo nagkakaroon po nito? Dahil sa pagkakaroon po natin ng tinatawag pong anxiety disorder. Ayan po. Pag yung akin po mga sintomas sa binanggit ay meron na kayo, tinatama na po pala kayo ng tinatawag na anxiety disorder. At ito po ay sakit. Ang anxiety disorder po ay isang uri ng karamdamang tumatama sa isip ng isang tao na kung saan ay nakararanas o nakakaramdam siya ng matinding nerbiyos, takot, pag-aalala, at karaniwan pong tumatama ito sa mga nagkakaedad. Aray ko. Sa mga nagkakaedad daw po. Pero, pwede rin magkaroon nito ang mga kabataan. So, ingat po kayo mga youth. Pwede rin pala kayong tamaan ng sakit na ito. Dahil po sa sobrang pag-anticipate, kagaya na nabanggit natin kanina, over-anticipation, ano? Dahil sa sobrang pag-anticipate sa mga kasalukuyang pangyayari o sitwasyon sa buhay, and take note, ang ina-anticipate po nila ay puro negatibo. Hindi po magagandang bagay. Puro negative. Ano po ba sinasabi ng Bible ukol dito? Kunwari, for example, gawin ko example, yung ating pang-araw-araw pong pangangailangan sa buhay. Our daily basic needs. Ano po ba yun? Mga pagkain, yung mga bayarin po natin, yung ating mga gastusin sa pang-araw-araw. Eh kapag yun po lagi ang ating iniisip sa araw-araw, problema natin yung ano kayang kakainin ko mamayang gabi. Ano kayang ipambabayad ko bukas ng umaga? May mga lakad ako, ano kayang pamasahe ko? Meron akong huhulugan, anong panghulog ko? Yung pang-araw-araw na pangangailangan at yun lagi ang laman ng ating isip. Doon po tayo nakakakuha ng sakit na ito. Pero ang sabi po ng Bible, ano po? Kaya sabi po sa Matthew chapter 6 verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin
na kailangan ninyo upang mabuhay. O tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Yun yung payo ng Panginoon. Huwag daw po tayong mabagabag. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mamroblema. Kasi, yung mga pangailangan natin yan, kung tayo ay may tiwala sa Panginoon na He can provide anything o everything sa ating buhay, hindi po ito natin dapat yung pinoproblema. Yun din na sinasabi ng Luke chapter 12 verse 22. Halos parehas lang po sila ng Matthew 6:25. Yung mga pangangailangan natin sa araw-araw ay huwag po nating ikabagabag. At sabi po ng Matthew chapter 6 verse 34, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Bakit po ba natin aalalahanin yung araw ng bukas? Si Lord po ang bahala doon. Kayo po ba siguradong pag kayo natulog, kayo magigising pa? Hindi tayo sigurado pare-pareho. Kaya nga tayo nag-pray-pray bago matulog. Na sana, imbis tayo ni Lord, na magising pa tayo. Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. Siya yung may hawak. Siya yung nakakaalam kung hanggang kailan ka lang plano ka ng plano para bukas. Sabi ni Lord, kukunin lang kita yung gabi. Parang yung story ng mayamang binata, di ba? Talagang nag-ipon siya ng kayamanan. Inimbak nito sa kanyang kamalig at magpapakasayo na siya kasi sitting pretty na siya. Hindi niya alam kukunin na pala ng Panginoon yung buhay niya nung gabi. Saan napunta yung kanyang kayamanan? Wala. So, ganun din po tayo. Tinuturuan po tayo ng Bible na huwag po natin problemahin yung bukas. Siya nang bahala doon kasi hindi naman natin sure. Although hangad natin lahat na pagtulog natin, magising pa tayo, pero hindi po tayo sigurado kung hanggang kailan lang ba tayo. Baka yun na pala yung huling tulog natin. Pinoproblema mo yung gastusin mo kinabukasan na walang katuloy ng buhay, nakasimangot ka. Ang samang tingnan sa coffin, pag dungo mo ay kapatid, wala na kang buhay, nakasimangot pa. Namatay pala ng problemado. Huwag natin problemahin yung darating na bukas. Ang isipin natin yung para ngayon, kung paano natin may raraos, yung para bukas, ipapahala natin sa Panginoon. Amen po ba? Nais tayong turunan ng Diyos na magtiwala sa Kanya, manalig, because He will supply all of our needs. Amen. Bakit nagkakaroon ng ganitong sakit ang isang tao? Pangalawa, kapag tayo'y sa sariling abilidad at diskarte po natin umaasa. Yung feeling po natin, ang galing-galing natin, matalino tayo, pabilidad tayo, so lahat ng larangang papasukin natin, kayang-kaya ko itong pagtagumpayan, magtatagumpay ito kasi magaling ako. Kayang-kaya ko ito kasi madiskarte ako, maabilidad ako. Bigla po nakaranas ng kabiguan, nalugi yung negosyong pinasok mo. Yung transaction pinasukan mo, akala mo okay na, bigla ka lang down. So hindi mo ngayon alam ang gagawin mo. Yung negosyo mo, nasira, nalugi, nakabangkrap, nakaranas ka ng pagkabigo. Una, nakaramdam ka ngayon ng stress. At hahandog po yan sa anxiety. Kunwari po, may kausap tayo, nakipag-deal tayo sa business. Okay na. Planchado na lahat, masaya na tayo. Pinoprogram natin sa isip natin, itong nangyayari, itong kikitain ko, ganito ako nalago yung kabuhayan ko. Biglang tumawag, turn down ang offer, ayaw na, nag-back out. So, ano na ngayon? May career tayo. Nag-apply tayo ng trabaho. Very confident tayo sa interview na pasadong-pasado tayo kasi matalino tayo. Pero pagdating ng resulta ng interview, hindi ka tanggap. Di mo problema ka ngayon. Bakit? Kasi yung expectation mo, talo. Nabigo ka. Hindi nangyari yung iniisip mo. Bakit? Sa sariling ability ka kasi, nanangan. Dahil feeling mo magaling ka. Ngayon, nakaramdam ka ng kabiguan, anxiety. Hindi mo malaman ang gagawin mo. Pero ano po sabi, kung tayo po isang Kristiyano, dapat hindi po tayo ganyan. Before tayo pumasok sa anuman larangan ng
business, negosyo, o trabaho na kung saan tayo kikita, unahin po natin konsultahin ang Panginoon. Laging siya unahin. Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your way, acknowledge Him, and He will make your path straight. Laging siya pong konsultahin natin. Hingin natin yung kanyang patnubay. Yung wisdom ay hingin natin sa kanya na ipagkaloob sa atin. Siyang unahin natin, konsultahin, at umasa po tayo yung ating daan o larangang tatahakin. Siya po ang magbibigay ng katagumpayan. Amen po ba? Ganun po dapat mga kapatid. Huwag po tayo lagi nagre-rely sa sarili nating kakayahan. Laging si Lord. Unahin lagi si Lord na konsultahin sa ating buhay upang hindi po tayo maka-encounter ng mga bagay na ikapagkakaroon po natin ang tinatawag nga po kabalisahan. Sabi ko po kanina, ano at bakit, ito po yung pangatlo at panghuli, yung tanong na paano. Paano ba natin ito mapapaglabanan? Ano po? Magpakita po tayo una sa lahat ng kapayapaan sa ating sarili. I-apply natin yung pagiging peaceful, yung kalmante sa ating pagkatao. Bilang mga tao po namumuhay sa kaliwanagan, dapat po maging bukas ang ating isipan sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay. Dapat kalmante ka lang kapag ikaw ay nakaka-experience ng mga ganitong sintomas. Ika nga ng mga kabataan ngayon, chill ka lang. Ano po ba sabi ng Bible? Sabi po sa chapter John, sa book of John chapter 14 verse 27, A and B, una po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Ang iniiwan po niya sa atin ay kapayapaan. So dapat i-apply natin sa ating sarili yung kapayapaan galing sa Panginoon. At pangalawa, huwag kayong mabalisa. O yun, sakto, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa at huwag kayong matakot. So yung una, dapat magpakita po tayo ng kapayapaan, at the same time, magpakita po tayo ng katatagan at katapangan. Dahil sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, siya po yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. And 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ko po kanina, magpakita tayo ng katatagan at katapangan dahil hindi po espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi kapangyarihan, pag-ibig at pagtitigil sa sarili. So isa pong susi upang hindi po tayo magkaroon ng ganyang karamdaman, yung self-control na tinatawag. Dapat kaya nating kontrolin yung ating emotion. Kasi ito pong ating tinatalakay ngayon, lahat po ito nagmula sa emotion. At pag pinag-usapan po emotion, sa po ba galing yan? Sa laman ng ating puso at sa laman ng ating isip na hindi natin kayang kontrolin. Doon po yun ang galing. Maging matalino tayo sa pag-iisip at hingin natin sa Panginoon ang kapahingahan kung tayo ay nakakaramdam po ng pagkapagod. Sa ating mga pinagdadaanan, hingin natin ang kapahingahan sa Panginoon. Sabi nga po ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Ano? Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Kayo po ba nabibigatan na sa inyong pasanin? Kayo po ba, may mga sintomas ang aking sinabi kanina, na ang pakiramdam nyo, bigat na kayo sa inyong loob na hindi nyo kaya? Ayun po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 20. Lumapit tayo sa Kanya at hingin natin sa Kanya ang kapahingahan at pagpapahingahin niya tayo. Lagi pong isipin na tayo ay mahal ng Diyos. Ang isa po sa kahanga-hanga sa Bible character ay si Haring David. Alam niyo po kung bakit? May ganito po siyang attitude na lagi po niyang iniisip, positive. Mahal siya ng Diyos. Hindi siya nakakaramdam ng pagka-stress dahil lagi niyang iniisip yung pag-ibig ng Panginoon. Pakinggan niyo po sabi niya sa Aklat ng Mga Awit chapter 94 verse 19.
Kung ako'y ginugulo, o tingnan nyo po, ginugulo. Sabihin, nababahala siya, ginugulo ang kanyang isip. Ng maraming suliranin. Plural. Marami. Hindi isa lang. Kung siya naman ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Praise God. Yung wagas na pag-ibig ng Panginoon, ang lagi niyang inilalagay sa kanyang isip at sa kanyang puso. Kaya hindi siya kayang igupo ng pagkabalisa. Sabi din sa awit, chapter 107 verse 28, nang nababagabag sa Panginoong Diyos, itong mga Israelita, no, sila ay tumawad. Dininig nga sila at sa kahirapan sila ay iniligtas. Yun po yung nasa devotion natin kaninang umaga, kung kayo nagbasa. Yun po ang sabi ng Diyos sa mga Israelites. Kung sila'y nahihirapan na, dahil di nga po ba, ang mga Israelites, napakatitigas ang ulo. Kung ang Panginoon hindi po Almighty God, malamang, may anxiety na rin ang Panginoon sa pagiging matitigas ng ulo ng mga bayang pinili niya. Pero dahil nga po, siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig at papatawad. Yung pong mga matitigas ang ulo mga Israelita, kapag po naghihirap na isa kanya po nahingi ng kalakasan at tunay pong kanya namang ibinibigay ang kahilingan. So ganun din po tayo mga kapatid. Kung tayo po hindi na makaugaga o hindi na tayo makatayo, parang down na tayo sa lahat po ng mga kabalisan, problema, sari-saring dumarating sa ating buhay, sa Diyos po tayo lumapit. At yung kagaya ang halimbawa ni Haring David, atin po siyang gayahin. Wala pong masama na gayahin ang isang karakter sa Bible. Kung maganda ang kanyang patotoo, gayahin natin. Gawin natin pattern sa ating buhay, yung mga inspiration na ipinapakita po nila. Amen? Amen. Gapiin ang kabalisahan sa isang positibong pamamaraan. Ang iba po kasi mga kapatid, kapag may anxiety. Take note po, no? Yung anxiety po, para po yung anemia. Di po ba yung anemia, anemic ka? Kaya ka anemic, ikaw ay may sakit na anemia. Pag ang anemia po, pinabayaan mo at lumala, ano pong kauwian? Leukemia. Ganon din po ito. Kapag yung pong anxiety, yung anxiety na taglay natin, pinabayaan natin, inalagaan natin, at inihanap po natin ng ika po solusyon sa isang negatibong pamamaraan, ano pong kinauwian nito? Yung sinasabi nila tama sa pastor, depression. At sa tao pong depressed, hindi po yan inuuri kung ikaw ay mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Kasi may example po ako. Hindi ko na lang babanggitin yung buong pangalan niya, pero ito po yung negosyante ng mga panahon po ng 80s. Mayaman talaga, matalino, makapangyarihan, powerful. Pero siya po yung bangkero, pastor, mga kapatid, bangkero siya. Siya nalugi. Talagang nauwi sa halos sa down na down. Hindi po niya kinahaya. Ano? Ito po titular ng tao, professional. Bigyan ko lang po kayo ng papel na clue. Ang kanya pong apelyedo apelyedo ng bilya ng ala sa Maynila. Opo. Pero ito po ay nagano. Opo. Nagpakamatay siya kasi hindi niya nakaya yung depression. Huwag natin sabihin, wala kasing pinag-aralan yun. Kaya hindi po, negosyante nga, mayaman nga. Hindi niya kinaya yung depression niya. Kasi yung anxiety, hindi niya kinontrol in a positive way. Kinontrol niya, in a negative, ay nangyari, na-depress siya, suicide, sayang ang buhay. Sabi po dito, atin daw po itong gapiin ang kabalisahan sa isang positibong pamamaraan. Konsultahin po natin yung Bible. Paano po ba natin ito gagapiin o lalabanan sa isang positibong pamamaraan? Sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Filipos, chapter 4, verse 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Sabi ng verse 6. So bakit ko sinabing positibo? Hinihingi mo pa nga lang Hindi mo pa naman tinatanggap. And yet, nagpapasalamat ka na.
Ibig sabihin, may positibo kang kaisipan na ito, hiningi mo sa Lord, ibibigay niya sa iyo. In His right time, tatanggapin mo. Kaya ka nagpapasalamat in advance. Ibig sabihin, positibo. Inihingi mo sa Diyos ang solusyon, yung mga suliranin mo ito, in a positive way. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Again, tinod ko kanina, ang anxiety nagmumula sa puso at pag-iisip. And sabi ng Panginoon, ang di malirip, na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So siya talaga ang solusyon, mga kapatid, sa mga nararanasan nating mga kagaya nito. And hopefully, ito po'y nagbigay sa atin ng panggising. Baka meron kayong ganyan, mga sintomas, huwag niyo pong alagaan. Sabi ng Bible, iwaksi. Ano po? Bilang magtatapos po, mga kapatid, ang tao po, tayo po ay likas na hindi perpekto. Tayo po'y may kanya-kanyang likas na kahinaan. Kahit gano'n pa tayo kalusog, katipunong pangatawan, katalino, makisig o maganda, mayroon ka pa rin kahinaan. At kung ang mga kahinaan iyan ay hindi natin makakayang kontrolin, lalo tigit sa nilalaman ng ating pag-iisip at nararamdaman ng ating puso, maaaring magiging po yan upang tayo ay dapuan ng karamdamang magpapabagsak sa atin. Lagi po tayong sa Diyos magtiwala at lagi sa Kanya sumangguni kapag tayo'y nakakaramdam ng panghihina ng ating emosyon. Huwag tayong padaig sa emosyon na yan, kundi gapain natin to sa pamamagitan ng pagpapatibay sa ating buhay espiritual. Sa tulong at patnubay po ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So again, iwaksi po natin ang kabalisaan. Bakit? Dahil ito'y nagpapahina ng kalooban ng isang tao. Iwasan natin magkaroon ng mga sintomas na yan, upang huwag tayong dapuan ng ganitong karamdaman. At kung talagang hindi na iwasan, paglabanan po natin ito sa pamamagitan ng isang positibong pamaraan sa tulong at patnubay ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ulit tayo po ay manalangin at tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Nanawa, Lord, sa loob po na may sandali na kami po'y nakinig, nag-aral na yung mga salita. Ito po'y dili-dilihin namin sa aming mga puso, Panginoon. Maging aware po kami sa aming sarili, Panginoon, na baka hindi po namin namamalayan. Yung mga aral mo po binigay sa amin lahat sa umaga ito ay meron na po pala kami. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon, upang kung ito man po ay taglay namin, ay kaya po namin kontrolin at mapaglabanan, Panginoon. Nang hindi po mauwi sa kapapahamak ang katawang lupa na pinaglob niyo po sa amin, na siya namin ginagamit sa paglilingkod sa inyo. Alam namin, Panginoon, ang nais mo ay isang malusog, masigla at malakas na Kristiyano. At ito po'y magkakaroon ng katuparan kung kami laging mo ingatan at kayo lagi ang aming sasanggunin tatawagan sa bawat araw ng buhay. At kami umaasa, Lord, na anumang pong kakulangan sa aming mga katawang lupa, anumang hindi pagiging perfecto na aming tinataglay, sa tulong mo, Ama, ikaw po ang magpuno ng aming mga pagkukulang. Maraming salamat po. Muli binabalik namin sa inyo ang aming walang kapagulit pasasalamat sa matamis ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hinahingin ko po ang lahat ay tumayo para sa ating krusong simbahan. Ang puso ko
sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin na, itataas kita. Sa bawat pangako mo, buong pusong nagtitiwala. Kailanman hindi namin mangangamba, pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan aking ihahayag. Luwalhatiin na, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin na, itataas kita. Patuloy po tayo. Ama namin Diyos, Kristo na ba ang makapangyarihan sa lahat? Muli sa umagang ito, ang bawat isa sa amin ay nagpapasalamat sapagkat muli nadama namin ang iyong dakilang Panginoon. Sa mga awitin makalangit, napakasarap magpuri sa iyong dakilang pangalan.
Salamat din po, Ama, sa mensahe na aming napakinggan. Tunay nga na ito naging silbing kalakasan ng aming espiritual na pananampalataya na kung paano ang kapagabaran sa aming puso at isipan, ang salita mo ang ibigay sa amin ng kalakasan. Ama, sa oras na ito, nais po namin ilapis sa iyo, Ama. Kung kami mo po ay mayroong mga pagkukulang sa iyo, Ama, ay hiningi po namin ang kapatawaran. At nalapit namin sa iyo, Ama, sa aming pasama-samantalang paghiwa-hiwalay. Nais namin na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa amin. Ikaw ang Panginoon Diyos ng patuloy na bigay ng kalakasan. At sa lahat ng aming pupuntahan, Ama o Diyos na buhay, patuloy na kami pagtatagumpayan sa lahat ng aming mga pagtutulong, Ama. Ama, mayroon pa po kami mga gawain, makalangit, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, at sa iba pa po mga gawain. Sa oras na ito na hiniling po namin, Ama, na patuloy niyo po kami samahan, ingatan, at patuloy niyo po ibigay sa amin ang kalakasan na espiritual na pananampalataya. Upang sa amin, mga gawain, ikaw patuloy namin itaas ang iyong dakilang pangalan, Ama. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat at pinagdalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Datapat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo na tapagligtas, sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.